Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. Ba't kayo kumakain at umiinom? Kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob. Isang magandang umaga po nawa ang sumaating lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagtawag kay Levi. Si Levi po ay isang makasalanan dahil tinuturing siyang makasalanan dahil siya ay maniningil ng buwis. Alam naman natin, kapag ikaw ay maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay talagang iba na yung tingin sa iyo ng mga Hudyo dahil ikaw ay mandaraya at ikaw ay nagsiserve sa mga Romano. At yun yung masakit doon na publikano ang tawag nila doon. At para po sa ating kaalaman, baka hindi pa natin nalalaman, si Levi po ay si Mateo, yung alagad ni Kristo. At napakalaking ambag ni Mateo sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang alagad, apostol. Meron po tayong kasabihan na birds of the same feather flocks together. Ito po ay binali ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, yun daw mga maya ay hindi sasama sa uwak. O ang mga uwak ay hindi sasamahan ng maya. Dito sa kaso ng ating si Levi at ng Panginoon, makasalanan itong mga publikano. Naghanda si Levi ng isang piging at invited yung mga kapwa niya, mga publikano, at saka invited rin si Jesus. Si Jesus ay nagpaunlak kay Levi. Yun yung pinagpuputok ng butsi ng mga pariseo at mga eskriba. Bakit sumama ito sa Jesus dito sa makasalanan? No, hindi naman kasi ang kaisipan ni Jesus hindi kasing babaw ng kaisipan ng kahit sinong matalinong tao. Si Jesus, ang kaisipan ni Jesus ay kaisipan ng Diyos. Ganun siya katindi. Kaya hindi natin alam yung kanyang plano. Eto nga, nung napili na si Levi sa kabila ng kanyang mga kasalanan, yung mga tao, ginajudge agad si Jesus. Sa panahon ngayon natin, kapag may nagsiserve, kapag may laging sumisimba ng makasalanan, ginajudge natin. Ang ating sinasabi, simba ng simba, makasalanan naman. Nakakalimutan natin na ang simbahan ay hindi para sa mga banal. Katulad din ng sinabi ni Jesus, naparito ako, hindi para sa mga banal, hindi para sa mga walang sakit. Naparito ako para sa mga may sakit. Ang silbi po ng ating simbahan, ang silbi ng simbahan ay parang ospital na ang tinatawag dyan ay yung mga makasalanan. At wala naman talagang matuwid, walang perpektong tao. Lahat ng pumupunta dyan ay nagbabanal-banalan lamang kung ang turing nila sa sarili nila ay banal. Makasalanan po lahat. Huwag na natin tingnan yung iba. Tayo bilang sarili nating kasalanan, lumapit na tayo sa Diyos, pumunta tayong simbahan, huwag na tayong lingon sa kung sino man, lalo lang tayo nagkakasala. Pumunta tayong simbahan, buong kababaang loob na lumapit sa Diyos dahil itong simbahan na ito ay ospital. Ang ating pinupuntahan dito ay si Jesus. Si Jesus ay pumunta sa lupa para sa atin ng mga makasalanan. Napakaswerte po natin dahil tayo ang sinadya ng Panginoon. Life is beautiful. Sana po, patuloy niyo akong subaybayan. Follow niyo rin po ako sa TikTok. Salamat po.